What is your first knowledge that you'd like to share about us about insurance? Hindi naman talaga ako, kumbaga, ay nagbebenta. It's more on reminder, education about what is the beauty of you to start your preparation. Lahat tayo tatanda. Lahat tayo darating yung time na magkakasakit. So pag dumating yung time na yon, at least nakahanda ka. At least meron kang fallback. The stigma is, nagbebenta lang ng insurance yan. Paano naging financial advisor yan? Maraming financial advisor ngayon na, well, na-label lang sila na financial advisor, but really, by the heart at saka sa isip, no, hindi talaga sa financial advisor talaga. Bakit ganon? Bakit ko nasabi yun? Kasi, unang-una, if you're a financial advisor, kailangan unang-una. The views and opinions expressed in this podcast are those of the host and guests and do not necessarily reflect those of the producers, network, or sponsors. Listener discretion is advised. Thank you, Mr. Mark Bernardo, for Yes, sir. accepting my invite to this podcast. It's my pleasure. We're waiting to learn a lot from the official financial advisor. And Wow, this is I not, like the word official. Is there non-official? there are so many non-official. Yeah. Yan yung mga... I'm very, very flattered of that. So here's the stigma kasi. Yeah. Okay. The stigma is, nagbebenta lang ng insurance yan. Paano naging financial advisor yan? Diba? That's the stigma. People say, hindi naman financial advisor. Sige nga, advise mo ako in my finances. Yeah. They don't even know what financial advising means, but for someone like you who's been in the game for such a long time, you are not just a financial advisor, but you're also a life advisor. Which is what we really love about you. And when you started selling insurance, you were honest enough to say that you were not a financial advisor, but you are a financial educator. Yes. And educating everyone about investments, protection, security, and all other aspects that is related to insurance. Mm-hmm. So, welcome to the show. Thank you. So tell us, what is your first piece of advice about, or what is your first knowledge that you'd like to share about us about insurance? Yeah, but thank you very much for that flattering introduction. Sobrang nakakatuwa, But anyway, Uso dito bulahan. Oo nga. Huwag kang mag-alala, mahusay ako dyan. Actually, that's my forte. Bulahan Alam mo naman, advisor yan. Bolero ako. Bolero. Hindi naman. Kaya lang kasi, balikan ko muna yung sinabi mo, no? It's not just maraming financial advisor ngayon na, well, na-label lang sila na financial advisor, but really, by the heart at saka sa isip, no? Hindi talaga sa financial advisor talaga. Bakit ganon? Bakit ko nasabi yun? Kasi, unang-una, if you're a financial advisor, kailangan unang-una ikaw sa sarili mo, you have already proven that you know how to manage your finances. At my age, of course, I should be. No? I'm, older than you. I'm 53 now. And with all the experiences na na-experience ko nung bata pa ako, because of all the hardships na pinagdaanan ng pamilya, so I've learned from those experience paano mag-ipon, paano yung diskarte sa buhay. Bakit ba ako naging ganito? Okay, nung bata ako, ang tatay ko nagpatayo siya ng bahay sa hindi niya lupa. Okay, it's in Makati. So kaibigan niya yung may-ari ng lupa, they were close, best friend, magkasama sa trabaho. So nagpatayo siya ng lupa, ng bahay sa lupa ng kaibigan niya. So, lumipas ang maraming mga taon, naglakihan na kami. At syempre, dahil lumaki na kami, lumaki na rin yung mga anak ng kaibigan niya, so kinailangan na yung lupa na tinatayuan ng bahay namin. Okay. So, whether we like it or not, kailangan na nila yung lupa. Diba? So, ano mangyayari sa amin? Syempre, aalis na kami. O pinaalis na kami.
So, because of that experience, nakita ko na, ang sakit, grabe. No? Tumatak sa isip ko na pagka pala ikaw nakikitira o tapos hindi mo lupa, papaalisin ka. Darating yung time na paalisin ka. So, doon ako nagsimula. Doon sa experience na yon. So, because of that experience, yun naman din yung sinasabi ko doon sa mga kausap ko at sa buhay ko mismo, no? Na kapag laki ko at pag nagkaroon ako ng trabaho, ang unang-unang ipupundar ko ay sarili kong lupa. At doon sa sariling lupa na yun, magpapatayo ako ng sarili kong bahay. At hindi na ako magpapatayo ng sarili kong bahay, kundi ako yung may-ari ng bahay, hindi mo ako mapapaalis, at magpapatayo ako ng mga titiran ng mga makikitira na ako yung may kapangyarihang magpaalis o kung sinong titira. Diba? Hindi mo ako papaalisin. Kasi sa akin yun Diba? So, doon ako nagsimula. At I think, no, yung pagiging advisor ko na nakita ko kung paano mag-ipon, no, nakita ko na habang tumatanda, yung iba, tumatanda silang walang ipon, nagtatrabaho sila hanggang more than 60 years old na nila na supposedly retired na sila pero hindi sila makapag-retire kasi hindi sila nakapaghanda, wala silang naipon. So, yung mga experiences ng ibang tao at yung experience ko, nakikita ko at yun ang ina-apply ko sa sarili ko. That's why now, the reason why when I explain insurance, yung paghahanda sa pagtanda, no, I explain it not just because I want to make a sale, no. I am explaining it because I am telling story of my experience. Okay? Example, meron akong isang bata or she's in the middle of, 25, 26 yung age niya. Nung in-explain ko sa kanya na magsimula kayo habang bata kayo, mas maganda, sabi niya, "Sir, baka hindi ko yan matapos. Baka hindi ko yan mabayaran." Okay? Kasi medyo malaki din. So, nagtatrabaho lang naman ako. So, baka hindi ko siya mabayaran. Alam niyo, ang sagot ko sa kanya, pag ang ifinid mo sa isip mo palagi, hindi mo siya mababayaran, hindi mo siya kayang gawin, walang mangyayari. Ang sinabi ko sa kanya, yung experience ko, I was 25 years old when I got married 24. When I reached 25, I bought my own lot in Tandang Sora. So, I was 25 when I got that lot. And that lot is medyo mahal na rin, no? For a 25-year-old na bagong may asawa, mag-amortize ako ng 20,000 ata yun. 20,000. Okay, monthly for 7 years. Na kinuha ko yung lupa na yun, ang dinaon ko somewhere 300,000. Yung kinita ko sa kasal namin. Kinita ko sa kasal namin, no? No, may ipon ako. Yung kasal namin, maraming nagregalo. So, I had like 300,000 na tabi ko. Kakaibang advisor ka. Yeah, okay. Kinita ko yun. Tingnan nyo, pag ikakasal kayo, tingin nyo, puro gastos. Si Mark. Kumita. That is real. Gumastos din ako. That is the reason why I invited you to. Medyo nabago lang din. Nabawi din, no? Because I had 320 guests. That time, hindi pa ako masyadong maraming kaibigan nun. Pero marami na rin akong kaibigan. Pero hindi pa sila mga big time. Unlike nung kinasal yung anak ko, mga big time yung mga bisita. Pero still, kumita ka pa din. Yes, kumita pa rin ako. So, nung kumita ako doon, hindi ko siya ginastos. So, ang talagang goal ko, maliwanag sa akin to buy a lot. Where I go to San Jose del Monte, Bulacan, Fairview, to look for a lot. Okay? So, luckily, siguro kalooban na rin ng Diyos na na-meet ko yung isang kaibigan ko na meron palang binibenta sa Tandang Sora. No? So, tinignan namin. Kinabukasan, nag-down na ako. Okay? Nag-down na ako. So, ano yung gusto kong matutunan nyo doon? Nag-down ako, pero hindi ko man lang inisip na meron palang 20,000 monthly na amortization. Ang tanong,
meron na ba akong pagkukuhanan yung 20,000? Diba? Ang sagot, meron, pero hindi ganun ka-stable. I was just starting up my... Natanggap ako sa trabaho nun eh. And during that time, 20,000, Malaki yun, no? Impulsive, medyo negative, no? Hindi masyado pinag-isipan na paano yung mga susunod na araw, na buwan. Totoo yun, very risky kasi I was just 25 years old. Ang tanong, mababayaran ko ba siya? Ang sagot, hindi ako sigurado. Pero ang tinitiyak ko lang, tinapangan ko yung sarili ko. Sinabi ko sa sarili ko na kaya ko to. Mababayaran ko to. Diba? And because of that responsibility, lahat ng racket, bro, ginawa ko. Well, empleyado ako noon with Uni Oil. And aside from that, nag-aahente rin ako ng kung ano-anong bagay. Anything under the sun, kung ano yung paggawa mo sa akin. So, hindi ka pa dito, financial advisor? Hindi pa. Meron lang akong talagang nasa isip ko, nasa puso ko yung mag-ipon, mag-prepare. Yun lang talaga. Meron ako nun. No? Yung tapang. No? Bakit ko ba kinukwento to? Kasi going back to dun sa kausap ko, paano kung hindi ko makaya? O baka hindi ko kaya? Kung ang naging mindset ko, hindi ko kaya. Hindi mo talaga kakayanin. Hindi mo talaga kakayanin. Kung ang naging mindset ko, hindi ko makakaya, hindi ko sisimulan. Kung ang naging mindset ko, hindi ko kaya, hindi ako magkakaroon ng tapang para simulan ng isang bagay na medyo delikado, na medyo imposible, na medyo alanganin. Kasi, saan ko kukunin? Pero because I am determined na makuha siya, awa ng Diyos, natapos ko siya. Okay. O di nababayaran ko siya, no? Nagkaroon ako ng sideline. Okay? Ano ba sideline ko nun? Well, aside from my employment sa Uni Oil, I am one of the top agent. And if you are a top agent, may commission kami, may salary, and then may commission. Yung commission ko, doon ako kumukuha ng extra. And I had Carl na noon, yung anak ko, pag sumweldo ko, diaper and gatas. Baby needs. Doon lang napupunta sweldo ko, bro. At yung iba, kinukuha ko yun sa sideline. So, kailangan ko talagang mag-sideline, kailangan ko talagang maghanap ng ibang mapagkakitaan. Kasi nga, may binabayaran ako. Pero because of that responsibility at binabayaran, porsigido ko. Hindi pwedeng tamarin, hindi pwedeng magkasakit, hindi pwedeng tumigil. Kasi yung goal mo, mapuputol, mawawala, maiilit yung pinaghirapan mo. So, kumita ako, mayroong magandang opportunity doon dumating. Sinimulan ko yung bahay, our first house. I started it parang 27 years old eh. Or late 26, parang magto-27 ako, gano'n. So, nagkaroon ako ng 300,000 pesos ulit. From commissions and your sidelines? From commissions and sidelines and everything. Sabi ko doon sa ninong ko, kasi contractor yung ninong ko doon, biniro niya ako, sige, pag may 300,000 kasi simulan na natin yung bahay mo. Sabi niya sa akin. Nung nabuo ko na si 300, pumunta ako sa kanya, dala ko yung 300,000. Cash? Alam mo, sabi niya sa akin, binibiro lang kita. Hindi yan kakayanin. Totoo naman. Pero sabi ko, hindi naman ako nakikipagbiruan. I really wanted that. No? Kahit na gaano siya abutin. Basta meron akong bahay. Di ba? Kahit na baba lang yan. Basta meron akong bahay, sarili ko. Diba? I mean, mga bata, parang, naalala ko nun, parang, okay, nakakita ako ng contractor, na hindi naman contractor, parang nangungunta-kontrata lang. Contractor nga. Hindi talaga siya contractor na na legit eh. Yung wala siyang puhunan, marunong lang siyang magtayo ng bahay, pero nangungontrata siya. So, sa kanya ko binigay yung 300. Awa ng Diyos na itayo niya, pero hindi tapos. Hindi tapos, bro.
Kasi hindi naman talaga matatapos. It's a 106 square meter, 2-story building. So, ang natapos niya yung mga pundasyon, tapos hindi ko rin maalala kung paano ko na ituloy-tuloy. After that down payment ng 300, dumating yung maraming biyaya na hindi ko maipaliwanag kung saan galing. Dumating lang siya sa sipag ko, sa tiyaga ko. Talagang gustong-gusto ko Talagang gustong-gusto ko na maipatayo siya. So, yung monthly, meron akong dumarating na malalaking komisyon. So, naging tuloy-tuloy yung paunti-unti na pagtatayo ng bahay hanggang sa natapos yung bahay. At 2-story yun. Alam mo, ang unang-unang tinapos ko yung second floor. Second floor. Bakit? Kasi yung second floor, paupahan. 2 pintong apartment. Diba? 2 pintong apartment. Bakit gano'n ang ginawa ko? Kasi sabi ko, well, nakikita na pa kami sa daddy ko nun Nakakasuno pa kami. So, hindi kami umuupa, grocery, care of. Ang binabayaran ko lang nun, kuryente, care of ng daddy ko. Tapos yung gastos ko lang nun kay Carl. Tsaka syempre, nagbibigay kami ng konti sa pagkain. Pero everything okay. So, di kami naupa. So, tinapos ko yung second floor. Kasi yung second floor, natapos siya, meron akong 2 pintong paupahan. So, kumikita siya ng 10,000. So, ang babayaran ko lang, 10,000. So, imagine mo, nabawasan, no? Ng kalahati. So, tumakbo ang mga panahon, nakaipon ulit ako habang nababayaran ko yung amortization. Tapos, unti-unti kong tinapos yung baba. Doon kami lumipat na tumira. So, yung bahay namin ay naging 2. Sa taas, paupahan, sa baba, bahay namin. So, hanggang sa lumipas ang mga panahon, yung 7 years to pay, ay nabayaran ko na yung lupa. Imagine. Pero, ano yung dapat nating matutunan doon? Kung hindi mo siya sisimulan, hindi mo siya matatapos o wala kang matatapos. So, paano naman ako naging effective na financial advisor doon sa experience ko na yun? Yeah, and also, what made you decide to pursue a part of your career in insurance? Yeah. Yun munang relationship dun sa aking ngayon, no? Nakita ko na kaya ko i-manage yung finances namin. Kasi doon sa maliit na kinikita at maliit na mga tinatanggap mula sa mga komisyon ng mga sidelines, hindi ako naging bulagsak. Lagi akong pag kumita, meron na siyang pagpupuntahan. So, very, very strict ako doon. Kasi hindi ko pwede siya galawin. Kasi meron na siyang kaukulan. So, dapat ang isang financial advisor, makitaan natin ng isang disiplinadong pagmamanage ng sarili niyang pera. Because, paano mo ipagtitiwala sa isang advisor or financial advisor ang iyong investment or iyong insurance kung siya mismo hindi niya alam i-manage yung kanyang finances. Diba? Parang napakasintonado na pagkatiwala ka sa yung buhay ko, hindi ka naman pala marunong lumangoy, di ba? Siyempre, hindi. So, ipagtitiwala ko yung aking investment doon sa taong marunong mag-ingat ng investment, marunong mag-ipon. Di ba? Ang kanyang mindset ay maayos kung paano niya ihahanda yung mga susunod na mangyayari sa buhay niya. So, paano ako napunta sa advising na financial advisor? It has been my heart na mag-ipon at matuto sa karanasan ng ibang mga tao at magturo, magpaalala. Actually, ginagawa ko lang naman magpaalala. Hindi naman talaga ako, kumbaga, ay nagbebenta. It's more on reminder, education about what is the beauty of you to start your preparation para sa lahat tayo tatanda. Lahat tayo darating yung time na magkakasakit. So pag dumating yung time na yon, at least nakahanda ka. At least meron kang fallback. Katulad nung pinag-usapan natin nung nakaraan ng preparation sa disaster. Ang disaster, hindi lang yung kalamidad na natural calamity.
meron din tayong disasters sa buhay natin, which is pagkakasakit, yung kapag kamatay, aksidente, na dapat nating paghandaan. Kung paano pinaghahandaan natin yung mga kits, ano ba tawag doon, yung first aid kits, yung mga kailangan mga kagamitan para magamit mo sa panahon ng disaster. Ito din, meron ka ding dapat na gawing paghahanda para naman doon sa mga disaster ng buhay na darating sa buhay mo. Wag naman sana. No, yung mga the big one na yan sa buhay mo. Well, the big one siguro yung bigla kang mamatay, bigla kang ma-diagnose ang isang critical illness, na totoo, guguho yung buhay mo. Yung sarili mo, yung isip mo, maapektuhan. Pero pagka meron kang nakahanda, at least kahit papaano, hindi masyado. No, hindi masyado. Kaya ako ay pag nagpaliwanag sa mga kinakausap ko, hindi talaga benta actually. It's more on making them realize the beauty, the advantage of being prepared doon sa disaster ng buhay na darating na hindi natin alam kung kailan. There's one big argument within the Filipino culture. Meron nga yung, one of the stigmas is insurance, pangmayaman yan. And naniniwala ako sa sinabi mo that it's important to educate the people to see the beauty, not only the beauty, but to see also the benefits of what it can be. Pero yun nga, syempre, you think about it, people look at it. The masses look at several insurance companies like Sun Life, Manulife, Pru Life, and all these insurance companies. Sinasabi nila, hindi ko nga kaya yan, pangmayaman yan, at hindi ko kailangan yan. Especially, what are your thoughts about this when minimum wage earners think about this? Totoo naman yun. Talagang pag kumuha ka ng insurance, may budget, gastos. Talagang idadagdag mo yan sa iyong budget, no? Pero, nasa tingin mo kasi yun eh. Nasa mindset mo yun kung papaano mo siya tinitignan. Totoo naman, hindi ko itatago na ang insurance gastos talaga. May premium yan eh. Pero unang-una, hindi siya pangmayaman kasi meron namang mga insurances na mga policies na kaya o nakadesign siya sa isang middle class or minimum wage earner. Hindi naman lahat ng insurance ay mahal. Mayroong mga insurances na tatapat doon sa kakayanan ng isang tao para magkaroon siya ng coverage. Marami yan. I think, from what I remember, before you even became a financial advisor, ikaw mismo naka-experience nun. Yeah. During, I think it was the pandemic, ikaw mismo nagsabi sa akin that, I believe it was Sing Life. Yes. And then nakwento mo sa akin. Yeah. Na very affordable siya. Yes. Even below minimum can afford. At ikaw ang true testimony na, wow, kasi through GCash siya. Yes. And then you just send the supporting documents, and then hold and behold, naka-receive ka ng magkano? 64. Through your GCash pa, Yes. right? Actually, ang kinuha ko noon is COVID with dengue, with accident, and life. How much was that? It's only 300 pesos a month. And that's monthly, right? Yes, monthly, no? Hanggang ngayon, I think, Yeah, 300 tuloy-tuloy pa rin siya. siya. Oh, yeah. It's a term insurance. But, it's still insurance. yes, It's protection. yes. So yan ang sinasabi ng mga masa na hindi nila kaya i-afford. But not knowing na meron palang option na gano'n. Yeah. Kaya lang kasi syempre, Sun Life ako eh. Di ba? Hindi ko siya pinopromote, no? Hindi ko siya pinopromote. But Pero, ako bilang isang advisor, bilang isang, kasi I call my profession as my advocacy. It's not really to make money, to really make people realize to have a protection, whether it's Sun Life or Sing Life, no, or whatever insurance na
legit, no? Na kapag kakailangan mo, meron kang makukuhang backup sa kanila. Well, with regards to Sing Life, nakakuha ako kasi we were diagnosed of COVID, kami ni Mrs. So we got hospitalized. And because we were hospitalized, it says in the policy that you will get this amount, no? When you got hospitalized, diagnosed of COVID. So kumita kami. Aside from that, meron pa akong hospital income benefit kay Sun Life na 5,000 per day. So 5 days ako doon sa hospital. I got 25,000. So 64 plus 25. Imagine, di ba? So nakaklaim ako sa kanila. So in the others naman, kung kumuha sila noon at bigla silang namatay, may makukuha yung pamilya nila ng substantial amount of money, no? Like in the case of my Sing Life policy, 500,000. In case na ako ay namatay that time when I was in the hospital, diagnosed of COVID, no? Positive sa COVID. So, may maiiwan, no? May maiiwan. So, ang sinasabi lang naman natin, ang insurance kasi, kung ano yung kaya mo, yun yung ibigay natin, no? Sa ating kausap. Lagi din nating isaalang-alang yung kapasidad o capacity ng isang kausap natin. Para nang sa gayon, yun namang policy niya ay maingatan niya na maging active. Hindi yun binayaran ngayon, kinabukas, next year hindi na mabayaran kasi sobrang laki ng premium. So baliwala, no? Nag-lapse lang yung policy. So bilang isang financial advisor, kailangan tinitingnan din natin o pinag-aaralan din natin yung kapasidad, yung financial capacity ng kausap natin para ang maging rekomendasyon natin sa kanya, yung talagang kaya niya lang hulugan at kaya niyang itaguyod sa mga taong darating, no? Pangalawa, ang mga insurance naman, meron naman din panahon lang ng pagbabayad eh. Like 10 years to pay, 5 years to pay, di ba? Kapag natapos na yon, bayad ka na. Tapos you are insured for life. May mga ganon. So, tsatsagain mo lang talaga. Like ako, boss, nakatatlong fold na ata ako sa BDO ng utang. Kasi puro 10 eh. 10 years. After 10 years, bayaran ko na siya, utang ulit. 10 years na naman, utang na naman. Alam mo yun? Kumbaga, kung hindi mo talaga siya sisimulan, yun lang lagi ko sinasabi, wala kang makikitang tatapusin mo. No? Kailangan lang sa mga financial advisor, maging totoo kayo sa pagpapaliwanag ninyo sa ating mga kinakausap, sa mga kliyente, maliwanag sa inyo at maliwanag din sa kausap ninyo kung ano yung policy nila. Kasi pag dumating yung time, like ito may experience ako, binayaran nila ng 10 years yung policy. Tapos after 10 years, sinisigil pa rin sila. So, bakit gano'n? Yun ang paliwanag sa amin ng ahente, ng advisor na 10 years lang kami magbabayad. After 10 years, nagbabayad pa din. Tapos na. Pero bakit sinisingil pa rin sila ng insurance? What happened? Okay. So, kinancel nila yung insurance, tinerminate. Imagine, 10 years naguhulog. Sana sabi ko nga gano'n, kung ako nakausap mo, hindi ko ipata-terminate siya kasi sayang yung 10 years na lumipas. Pero what was the main cause na sinisingil pa sila ng yearly? It's a VUL eh. It's a VUL policy. Meron din ganun si Sun Life. Please Actually, educate us. ang sinasabi ko doon, ang explanation, at least 10 years to pay. Okay. Okay, you are obligated to pay this amount. For example, ang kinuha mo, 10,000 a year. Okay, you are obligated to pay 10,000 pesos a year for the next 10 years. After 10 years, hindi ka na obligated na magbayad ng 10,000. But, you are still allowed to contribute, no, ng premium para pataasin yung fund value mo. Kasi, pag nagbabayad ka doon, nag-generate siya ng fund value. Yung fund value na yan, parang yung savings ng policy mo. Can you educate our viewers about what does a VUL mean? Variable Universal Life Insurance. It's a life insurance with savings and investment. So, yung binabayad mo, actually, pag bumili ka nun, tatandaan mo, ang binibili mo, insurance. Okay? Ang binibili mo, protection. Hindi ang binibili mo, investment. Yung investment side nun ay feature lang ng policy. So, kung ang mindset mo, insurance ang binibili mo,
So, pagka may insurance, may premium, 'di ba? Protection, may premium 'yan. Kaya lang si VUL kasi nagge-generate siya ng investment ng fund value. Kung saan, pag hindi ka nakabayad ng premium mo, kinukuha ni insurance yung insurance premium dun sa fund value mo. So, nababawasan yung fund value Doon yung mo. kinita sa investment part. Yes. Yun yung pinaka nage-generate na savings dun sa investment mo. So, pag kailangan, hindi mauubos yun. Kaya lang, laging meron yun para maging active yung policy mo. Kasi once nasa zero yun, magta-terminate yung policy mo. Pag nag-terminate yung policy mo, hindi ka na naka-insured. Pag namatay ka at hindi ka na naka-insured at terminated na yung policy mo, wala kang makukuha. Let's do a fast track about different types of insurances because a lot of our viewers and listeners are not aware of what type. Feeling nila, isang klaseng insurance lang. Let's do a fast-paced talk about different types of insurance. So what is the most common? The most common is the traditional, no? Yung traditional, meron tayong term insurance, no? Yung term insurance, nagbabayad ka ng yearly premium, you are covered for 1 year. So, term, ang term niya is yearly. Okay, para siyang insurance ng kotse, insurance ng bahay. If you insure the kotse at may nangyari doon, okay, may comprehensive insurance ka. So this is for term. So para siyang Term. prepaid for one year. Yes. And then give us an idea, what are the coverage for this? Yeah, life, pag namatay, accident, no? Pagka namatay due to accident, no? Pag namatay, for example, 1 million yung insurance coverage niya, namatay siya due to natural death, life. So may insurance siyang 1 million for the life. Ang kinamatay niya, accident, nasagasaan siya ng eroplano. Di ba? Sorry, bumagsak yung eroplano or vehicular accident. So another insurance, another 1 million. So magiging 2 million na. Kaya sinasabi ko sa mga kliyente ko, kung mamamatay kayo, siguraduhin nyo, aksidente. Para dalawa yung makiklaim nyo, life at saka accident. Okay? Kailangan planado pala yun. Yes. Pero pagka life lang, di 1 million 1 lang. million Pero lang. pag namatay ka sa dahilan aksidente, so magiging 2 million. So meron bang, for the term, is it one type of pricing? Is there several? What's the most affordable? Depende yan sa coverage na kukunin mo eh. The premium depends on the coverage that you're going to get. If 500,000, mas mababa yung premium mo compared to 1 million. So, depende yan sa'yo kung magkano mo gusto i-insure yung sarili mo at magkano yung premium na kaya mong bayaran. So what you're telling us is that everything is customizable based on what you require. Yes, of course. Kasi for example, let's say, insurance ng kotse, TPL, right? How much is 1,200, 1,700, 1,500, depending on sedan or so. Sa isang tao, I think it also depends on the age. The age, yes. That's a big factor. Yes, So the health status, no? Nagdedepende yan doon. Yeah. So for example, 20-year-old healthy, usually what's the most recommended type of term for that type of person? Ako, pag ang kausap ko ay 20 years old, mas gusto ko siya bigyan ng, ang marirecommend ko sa kanya is yung life insurance with investment. Savings and investment. Bakit? No, let's rewind. Sorry. Term pa din tayo. Term. Sige. Okay. Term. Unahin muna natin yung term. Okay, term. Halimbawa. 20-year-old term. Yeah, pwede naman. 1 million coverage for term. Yeah, And pwede. how much do you think kailangan nila ilabas per month? Per month? Per year? Per year. Mga 5,000 pesos. Ah. Or less, kasi Or 20 less years pa. old lang to eh. Mas bata to. So, yung term, what is the maximum age na one can avail? Ang term kasi hanggang age 70 eh. Oo. So, kahit senior pwede, up to 70. Yes. Kaya lang, The yung coverage is insurability ng 60, syempre, baka hindi na. Kasi baka marami ng sakit. So, pwede naman nating insure basta good health condition pa yung tao. So, it still depends on the health Yes. and lifestyle. Definitely, I see. you are not to insure anyone who has pre-existing already because the possibility na siya ay mamatay, malaki. So tinitingnan yun yung health condition at yung edad kung ikaw ay still insurable.
So, kahit anong insurance, term, VUL, traditional insurance, so tinitignan yon. So, it's really the thing that we see if you are still insurable. Okay. So, tapos na tayo sa term. What is the next common after term insurance? Yung life insurance with savings and investment, the VUL. So, this is VUL. That's not guaranteed. No, hindi siya guaranteed kasi nilalagay. Okay. What was sasabihin yun? Not guaranteed. Well, ang guaranteed doon yung life insurance. For example, kumuha ka ng VUL, nagpa-insure ka ng 1 million. Yung 1 million na yon, na insurance mo, life is guaranteed yon. Pag namatay, yung nagpa-insure, the family gets 1 million. Pagka namatay siya through accident, additional insurance for the accidental death. Pagka siya ay na-disabled, total disability, so waiver of premium upon total disability. So, tapos, meron siyang savings and investment. Savings kasi nagge-generate nga ng fund value. Yung fund value nun that serves as your savings. Investment kasi ini-invest. Partly, yung premium mo, ini-invest ni Sun Life sa stock market. Mamimili ka kung anong gusto mo, index fund, bond fund, equity, no? So, mamimili ka sa mga fund allocations or fund allocations na pipiliin mo. Kung saan i-invest ni Sun Life yung pera mo. So, with the VUL, so age is a factor, lifestyle is a factor. Paano naman ang VUL? Is this a yearly thing just like term? Or is this a monthly thing? And how long do you have to pay? Yung VUL, meron kaming whole life. Ibig sabihin, buong buhay mo, mag-save ka, maghuhulog ka. Until you die? Ganon. Yeah. Na maghuhulog ka pa? Yeah, may ganon. Tapos Okay. meron ding 10 years. Okay. At least 10 years. Pero totoo, hindi lang yan 10 years. Pagkatapos mo ng 10 years, katulad na sinabi ko kanina, obligated ka magbayad kay Sun Life o sa insurance company ng premium na yon sa susunod na 10 taon. After 10 years, pwedeng hindi ka na maghulog ng the same amount na nire-require sa'yo ni Sun Life or tuloy-tuloy mo pa rin. Bakit ko nire-recommend na tuloy-tuloy ka pa rin maghulog? Kasi sa paghuhulog mo ng tuloy-tuloy, pinalalaki mo yung fund value mo. If it came to the point na ayaw kong ituloy, what's gonna happen to the account? Okay. Paano kung hindi na ako maghulog after 10 years? Okay, pwede naman. Kaya lang, yung insurance premium, o yung insurance premium, may mga charges din kasi yan eh. Okay. Charges, kasama na dyan yung insurance premium, kasama na dyan yung fund manager. Kasi alalahanin natin na yung pera natin ay ini-invest ni Sun Life sa stock market. So, mayroong fund manager na binabayaran. So, may maintenance, no? So, But what happens to this investment after 10 years? Pwede mo ba siya i-withdraw? Yeah, pwede ka. Yes, pwede ka mag-withdraw. That's the living benefit. So, people are not aware na pwede pala. Akala nila kailangan bayaran pa after 10 years pa. So, the more that you pay, the more na pwede mo na ilagay. Say, for example, 10 years, nag-generate yung fund value mo ng, halimbawa lang, 500,000. You already have 500,000 in your fund value. Okay? Mark, pwede ba akong mag-withdraw sa fund value ko ng i-enjoyin ko naman? Yeah. Okay? Pwede. Pwede kang mag-withdraw kahit mga 80% of 500,000. Basta mag-iiwan ka ng 20% or kahit nga 10% eh. Kaya lang, dahil nabawasan mo na yung fund value, may share mo, lumiit na siya, kailangan mo ituloy yung paghuhulog para lumaki ulit si fund value. Okay. Okay, paano ba lumalaki si fund value? Lumalaki si fund value when you continuously pay your amortization or pay your contribution. That's number one. Number two, lumalaki si fund value kasi yung stock market performance. So, lalaki siya. So, yung dalawang yon ang dahilan ng paglaki ng fund value mo. So, pag lumaki na siya ulit, pwede ka na naman ulit pag-withdraw. So, can you give us an idea? Okay, kung si term may 5,000 a year or less, si VUL? Si VUL depende sa fund. Number one, depende yan sa edad mo. Okay, let's stick to 20 years old. Okay, 20 years old. Pag 20 years old at 1 million,
siguro magbabudget siya ng 600 pesos a month. So in a year, that's about... 600 pesos a month or mga 1,000 pesos a month or 1,200 pesos a month. Ganon. So 12,000 to 15,000 per year. Yes, Ganon. something Okay. like that. No? Okay. So yun, if you got that, you are obligated ka to pay for the next 10 years. Sabihin mo na 15,000. Okay, 15,000. After 10 years, hindi ka na obligadong magbayad ng ganung amount. Pwedeng lesser. With the same coverage. With the same coverage. And how much less? Depende sa'yo. Bakit? Kasi generate na fund value that time eh. So, yung fund value na yon, pinalalaki mo na lang yon sa magandang stock market performance. No, that's number one. So that Number depends two, all on the investment. yes, in the Okay. investment. Number two, kung continuous ka nagko-contribute, tinutulungan mo siya lalo lumaki. Pero, yung along that way, merong charges na ibinabawas pa rin dun sa fund value mo. Okay. Okay? Yun yung insurance. Yun yung fund. Yung basta yung charges na iba-iba, fund manager, yung nagme-maintain ng pagmamanage ng fund mo sa stock market. So, binabayaran yon. So, doon kinukuha yun sa charges. So, hanggat meron kang fund value, active yan si policy mo. Nag-withdraw ka, nabawasan yung fund value mo, okay lang. Bakit ba ginawa ng insurance na may fund value, na nawi-withdraw nila yung fund value at active pa rin yung policy? Kasi before, ang insurance, pag kinuha mo, ang makikinabang sino? Yung mga maiiwan, di ba? Yung iba, ayaw nila na gano'n. Gusto nila, makinabang din sila kasi sila naman yung naghulog. So, kaya i-design ng insurance company na naghuhulog sila, pero ang makikinabang, hindi lang yung maiiwan, kundi yung naghulog. Kasi pwede siyang mag-withdraw from there. So, for example, naghulog ka na hanggang 60 years old mo. Nag-generate na ng 1 million. Enjoyin ko yung 500,000 ng fund value ko. Diba? Habang buhay ako, ma-enjoy ko siya. Pero still, naka-insure yung tao. Okay? Naka-insure yung tao na kapag ka anytime na siya ay kunin ni Lord, makikinabang naman yung pamilya niya. Meron siyang maiiwan na substantial amount sa pamilya niya para pambayad niya ng estate tax. Diba? Pamana niya sa mga anak niya. Diba? Pampalibing niya. Pambayad niya kung saan-saan. Diba? May maiiwan sa pamilya na hindi talaga sa zero sila.